Tatlong batang pasahero na naglalaro ng baraha, ang nagtanong sa isa pang train attendant na dumadaan kung gaano pa katagal ang inspection dahil nasa mahigpit silang schedule. Sinabi lang ng attendant na maghintay sila ng kaunti. Napansin ng attendant na ang bantay sa pinto, si Tanzin, ay nawawala. Lumapit siya sa pinto at tinawag si Tanzin na tamad dahil hindi pa man lang nakakandado ang pinto. Nang ikandado niya ang pinto, may mga tentacle na humawak sa knob para buksan ito pero biglang umatras ng mapansing nakakandado na ang pinto. Samantala, si Minghi ay nakakita ng malaking bakas sa lupa, at agad niyang nakilala ito bilang bakas ng Calamity Beast. Lumuhad siya sa lupa upang suriin ang mga bakas at inisip niyang napakalaking halimaw ang gumawa ng marka, at pagbagsak ng mga bato sa daan. Habang pababa sila, nagulat siya na may signal siya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Luolin. Masaya si Luolin na sinagot na rin siya ni Minghi, at kinumpirma ang lokasyon niya na nasa paligid ng bayan ng Nando Xiaopei Town. Sinabi ni Minghi na may nangyari sa kanyang panig. Siya ay nasa tren papuntang Nando, ngunit huminto ito sa gitna ng daan dahil sa isang emerhensya, at sinabi niyang sobrang fog, at mahina ang signal sa lugar kaya hindi makakontak ng train crew ang headquarters. Agad niyang tinanong kung maaari pang tumakbo ang tren. Kinumpirma ni Minghi na walang problema sa tren kaya dapat itong makatakbo ng normal matapos alisin ang mga hadlang sa daan. Pero nag-aalangan ng train crew na paandarin ang tren dahil sa fog at walang signal. Nakaramdam ng ginhawa si Luolin, at sinabing dapat umalis agad si Minghi sa lugar. Nang tanungin ni Minghi kung may magagawa ba siya upang makatulong, sinabi ni Luolin na malapit pa sila sa hangganan ng fog kaya hindi pa huli ang lahat para umalis. Magiging masalimuot kung hindi nila gagawin ito. Nang tanungin ni Minghi kung ano ang fog, nena si Luolin, at sinabing mahihirapan siyang mabuhay sa fog dahil sa mababang ranggo niya kaya tiyakin niyang ligtas ang mga nasa tren at agad na umalis. Agad na dumula si Minghi pababa, nang nararamdaman niyang seryoso ang sitwasyon. Nang makarating siya kina Chiming at Fang Nianrong, agad na nagreklamo si Chiming na iniwan sa kanila ang lahat ng mabibigat na gawain, at tinawag siyang tusong tao. Hindi pinansin ni Minghi ang sinasabi ni Chiming, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang umalis agad dahil may natanggap siyang utos mula sa command center na lumikas agad. Tinanong ni Fang Nianrong kung paano siya nagka-signal, at sinabi ni Minghi na may kaunting signal sa itaas ng bundok kung saan nakita niya ang mga bakas ng malaking Calamity Beast, na bumagsak ang mga bato pababa ng bundok. Hindi makapaniwala si Fang Nianrong sa narinig, pero sinabi ni Minghi na wala siyang dahilan para magsinungaling kaya kailangan nilang umalis agad para tiyakin ang kaligtasan ng lahat sa tren. Biglang naalala ni Fang Nianrong ang kanyang ina na nasa tren. Nagbigay ng instruksyon si Minghi na sabihan ang konduktor na paandarin ang tren pagdating nila roon. Nang madapa si Chiming sa isang bagay. Habang nakahiga sa lupa, tinignan niya kung ano ang bumangga sa kanya, at nagulat siya nang makita ang tuyo at patay na katawan ng isang lalaki. Nang marinig ni Minghi at Fang Nianrong ang sigaw, nakita nilang may tentacles na inaatake sila mula sa likod. Agad napansin ni Minghi ang pag-atake, kaya't hinayla niya si Fang Nianrong palabas sa abot ng tentacles. Lumitaw na mula sa fog ang halimaw na may berdeng buhok. Natigilan si Chiming nang makita ang halimaw, at dinapansing yakap niya ang bangkay sa tabi niya. Sinabi ni Minghi sa kanila na maghanap ng ligtas na tagwan. Tumango agad si Chiming, habang si Fang Nianrong ay naghanda para lumaban at nag-alok na tulungan si Minghi. Ibinato ng halimaw ang buhok nito sa kanilang dalawa. Naiwasan ni Minghi ang pag-atake pero tinamaan si Fang Nianrong sa tiyan kaya napasigaw si Minghi, at sinabing magtago na siya dahil kaya niyang labanan ito. Dahil nakatuon ang atensyon ni Minghi sa halimaw, hindi niya napansing nakapalibot na sa baywang niya ang tentacle. Si Fang Nianrong, bagamat nasasaktan, ay nagkaroon pa ng lakas para sabihin kay Minghi na isa lang siyang Starlight Rank trainee, kaya hindi siya gaanong malakas kumpara sa kanya. Hindi na pinansin ni Minghi ang sinabi ni Fang Nianrong, at tinanong ang halimaw kung anong pakinabang sa kanya ng paggapos sa katawan niya. Ngumiti ang halimaw at hinayla si Minghi palapit pero imbes na lumaban, tumalon si Minghi sa ere, at ginamit ang bilis ng paghila ng halimaw para sa kanyang mabilis na suntok na nagpatalsik sa halimaw. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa lugar, at nabigla si Fang Nianrong sa lakas ng suntok ni Minghi,
at sinabing hindi ito lakas ng isang Starlight rank. Ang halimaw ay nasasaktan at hinahawakan nito ang kanyang tiyan. Ang mukha ng halimaw ay nagbago sa isang mapanganib na ngiti habang ang berdeng buhok na parang tentacle ay naging itim. Sabay na inatake ng halimaw si Minghi gamit ang kanyang buhok, nagningning ang mga mata ni Minghi, at naglabas ng asul na aura habang sinasagot niya ang bawat pag-atake ng halimaw gamit ang kanyang mga suntok. Namangha si Fang Nianrong sa bilis ni Minghi na halos hindi na niya makita ang bilang ng mga suntok. Tumalon siya at isinugod ang sarili patungo sa halimaw, at nagbigay ng isa pang malakas na suntok sa tiyan nito. Nawala ang ningning sa mga mata ni Minghi nang makita niyang may isang tao sa loob ng nasirang katawan ng halimaw. Nakilala niya ang babae bilang ang attendant sa tren, at agad na hinayla ito palabas ng katawan ng halimaw. Nagtataka si Minghi kung buhay pa ito. Agad na pinaalam ni Fang Nianrong kay Minghi na tumatakbo na palayo ang halimaw, habang maingat na inilalapag ni Minghi ang babae sa lupa. Sinabi niya kay Fang Nianrong na huwag mag-alala tungkol sa halimaw, at kailangan nilang iligtas ang attendant dahil humihinga pa siya. Galit na tiningnan ni Fang Nianrong si Tanzin, at tinawag siyang marumi at nakakadiri, ngunit binaliwala ni Minghi ito, at agad na sinimulan ang CPR sa babae. Nagsimulang kumalat ang hamog, at ang mga pasahero sa tren ay nakakita na ng mga nangyayari sa labas. Agad na tumakbo si Chiming patungo kay Minghi habang nagmamatsyag sa halimaw. Nagsuka si Tanzin ng lila na likido, at nang makita ng isa pang tren attendant si Minghi na buhat-buhat si Tanzin, agad nitong binuksan ang pinto para makasakay sila. Tinanong nito kung ano ang nangyari sa babae, at mahinang sinabi ni Tanzin na hindi niya hinayaang makapasok ang halimaw. Sinabihan siya ng mga tao sa tren na umupo na muna at magpahinga. Agad na isinara ni Chiming ang pinto, at sinabihan ng lahat na may kakaiba sa hamog. Agad na umalis ang tren, iniwan ang halimaw at ang tuyong bangkay. Maswerte silang nakadaan lamang sa isang bahagi ng hamog. Samantala, sa kabilang banda kausap ni Lin Qingyu si Luo Lin sa telepono, na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa calamity meteor na nakita isang buwan na ang nakalipas sa kagubatan ng kanlurang bahagi ng Nando. Sinabi niyang, ayon sa pagsisiyasat, walang mga kakaibang nangyari maliban sa malalaking usok malapit sa bunganga ng meteor, kaya't pinaghihinalaang ito'y isang kalamidad na hindi pa nila naranasan dati, at tinawag itong, The Mist, ng mga nakatataas. Habang naglalakad si Lin Qingyu sa isang nayon, sinigurado niyang naiintindihan niya ang sitwasyon. Sinabi niyang ang paggalaw ng hamog ay pabago-bago, at may mga misteryosong calamity beasts na lumalabas sa loob ng hamog, ngunit nawawala rin sila kapag nawala ang hamog. Sinabi ni Luo Lin na may malalaking calamity beasts sa loob ng hamog ayon sa mga hindi sinasadyang pumasok dito. Sinabi rin niyang napadaan ang hamog malapit sa riles ng tren kamakailan, kaya tama ang direksyon na tinatahak niya. Lumuhod si Lin Qingyu sa lupa upang suriin ito at sinabi kay Luo Lin na tama ang hinala niya. Dumaan nga ang halimaw, at mukhang nagutom kaya kinain ito ang lahat ng mga hayop sa bayan. May nakita siyang bagay sa lupa na tila balat ng isang insekto na naghuhubad. Habang nakikinig kay Luo Lin, sinabi nito na maswerte silang naabisuhan ang mga tao sa Shaoxi na umalis agad at ligtas na nakaalis ang mga pasahero sa tren. Tumayo si Lin Qingyu at tinanong siya kung may mga nakaligtas ba sa Zishan Industrial Park, at sinabi niyang wala. Isinilid niya ang nakita niyang balat, at sinabing walang makakaligtas kung muling magpakita ang hamog kaya kailangan nilang siyasatin kung ano talaga ito. Sinabi naman ni Luo Lin na may insidenteng nagbigay ng lead para malaman nila ang tungkol sa hamog. Tinanong niya kung ano ang insidente, at nagpadala siya ng litrato ng isang malaking centipede. Sinabi niyang ito ay isang Lianpo pattern centipede na nawala sa entomology research team kalahating taon na ang nakalipas, at natagpuan nila ito dahil sa GPS chip na naka-implant dito. Nadiskubre nilang nagtago ito sa isang kuweba malapit sa Zishan. Nagsimula siyang magulat sa laki ng insekto, ngunit hindi pinansin ito ni Luo Lin, at ipinagpatuloy na sinabi na iniwan lang nila ito sa kuweba dahil malapit ito sa Zishan Industrial Park. Naiintindihan ni Lin Qingyu kung ano ang sinusubukang iparating ni Luo Lin sa kanya. Ang Lianpo ay hindi isang naninirahan sa fog, ito ang tanging buhay na organismo na nakalabas mula sa fog, kaya't ito ay isang saksi at isang nakaligtas. Kailangan nila itong hulihin ng buhay para sa pagsusuri.
Kinumpirma ni Luolin na tama ang kanyang pagkaintindi, at sinabi sa kanya na wala silang impormasyon tungkol sa loob ng fog, kundi sa labas lamang, kaya't ang maliit na centipede na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang pahiwatig. Inihanda ni Lin Qingyu ang kanyang espada, at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil tiyak niyang ibabalik ito. Nakatingin siya sa isang bagay sa itaas niya habang naalala ni Luolin na ipaalam sa kanya na baka nagkaroon ito ng mga pagbabago dahil sa fog. Nagulat si Lin Qingyu nang makita ang isang centipede na nagtapon ng baboy sa ere, at nilunok ito sa isang kagat. Narinig ni Luolin ang malakas na kalusko sa kabilang linya ng telepono, at nag-alala siya. Tinanong ni Lin Qingyu si Luolin kung bakit tinawag niyang maliit na centipede ito, samantalang ang nakatayo sa harap niya ay isang napakalaking centipede. Ang mga kaliskis nito ay kumikislap at para itong may suot na armor. Sa istasyon ng tren, habang ipinapasok nila si Tanzin at Chiming, pinasalamatan ng konduktor si Minghi sa pagpapaalis ng halimaw, at sa pagliligtas sa kanila mula sa panganib. Pinuri nila siya, ngunit magalang niyang sinabi na ang ginawa lang niya ay palayasin ang halimaw. Ang taong nag-protecta sa lahat ay si Tanzin, na hindi isang superhuman, pero nalampasan niya ang lahat, dahil kung pumasok ang halimaw sa tren, magiging mas malala pa. Sumuporta sila at sinabi na talagang matapang ang ginawa ni Tanzin, at siya ang kanilang bayani. Habang naglalakad si Minghi palabas ng ospital, iniisip niya na may matibay na koneksyon siya dito, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Nagulat siya nang makita ang isang hindi kilalang numero ang tumatawag sa kanya. Sumagot siya, at tinanong siya ng tao sa kabilang linya kung siya ba si Minghi. Kinumpirma niya ito, at tinanong kung sino ang tumatawag. Nahiya si Minghi nang tanungin siya ng tao kung hindi ba niya matutukoy mula sa kanilang boses. Nakilala niyang si Lu Chen ito, na nagsasalita gamit ang kanyang earpiece, at kumikislap habang naglalakad, na nagbigay pansin sa mga lalaki sa paligid niya. Pumula ang mukha ni Minghi nang tanungin niya si Lu Chen kung paano nakuha ang kanyang numero. Sagot niya na ibinigay ito ni Lin Yuyu, at sinabi pa niyang pumunta siya sa Nando ngayon, at tinanong kung bakit hindi siya matawagan kanina. Habang walang kamalay-malay, may isang lalaki na malapit sa kanya at may mga mata ng puso, naglalakad sa tabi ni Lu Chen, hindi niya alam na ang kanilang usapan ay tungkol kay Minghi. Sinabi ni Minghi na may nangyaring insidente sa kanyang daan, na agad na naisip ni Lu Chen na tungkol ito sa fog. Nagulat siya na alam ito ni Lu Chen, at sinabi niyang dumaan sila sa hangganan nito. Tanong ni Lu Chen kung nasaan siya para makapunta siya at hanapin siya, at hindi pa rin siya aware sa lalaki na kasunod niya. Nagtaas ng kamay si Minghi, at tinanong kung magkikita sila. Habang hihinto siya ng taxi, sinabi niyang pupunta siya sa Superhuman Institute ng Nando ngayon, kaya pwede silang magkita sa labas ng paaralan, at pumayag siya. Habang sakay siya sa taxi, inalala ni Minghi ang mga panahon na magkasama sila ni Lu Chen, at ang pagkakataon nang umamin siya ng nararamdaman sa kanya na may hawak na bouquet ng mga bulaklak sa tabi ng ilog. Tinanong siya ni Lu Chen kung maaari ba niyang pag-isipan ito ng ilang araw. Naalala ni Minghi na mahigit isang taon na at hindi pa siya nakatanggap ng sagot, kaya't siguro ay hindi na niya ito matatanggap. Sa mga bangko ng paaralan, nag-uusap si Lu Chen at ang kanyang kaibigan tungkol kay Minghi, at ang liham na iniwan niya, kung saan sinasabi niyang tatanggapin niya si Minghi kung madyay gising ito. Sabi ng kaibigan niya na baka iniwan niya ang liham dahil naiinis siya, kaya't kailangan niyang sabihin ang totoo. Binanggit ng kaibigan niya na maraming lalaki ang nagtatangkang makuha ang atensyon ni Lu Chen, kaya't hindi niya kailangan maging kasintahan ng isang tao lang. Sabi ni Lu Chen na noong mga panahong iyon, gusto niya talaga si Minghi, pero pinaalalahanan siya ng kaibigan niya na iyon ay isang taon na ang nakalipas, at siya ngayon ay isang magandang babae at may talent, kaya't hindi niya kailangang maging kasintahan lang ng isang tao dahil sa isang pangako. Nagpumilit si Lu Chen na mabait si Minghi at mula nang magising siya, nagpunta siya para maghanap sa kanya, kaya't nararapat lang na subukan nilang mag-date, at kung hindi sila magkakompatibol, sasabihin niya ng diretsyo. Pero kumpiyansa ang kaibigan ni Lu Chen na hindi sila magiging compatible, at nagsabi siyang marami siyang puso na masisira kung pipili siya ng isang taong hindi man lang makapasok sa kanilang paaralan. Ngunit ipinananggalang ni Lu Chen ang kanyang desisyon kaya hindi na itinuloy ng kanyang kaibigan ang argumento,
at pinaalalahanan siya na huwag hayaang samantalahin siya at huwag talagang makialam kapag ito ay isang pagsubok lang. Sumagot si Lu Chen na alam niya na, at pagkatapos ay tumayo siya dahil malapit na ang oras, at sinabi sa kanyang kaibigan na siya ay isang mabuting tao at dapat siyang makilala. Ngunit hindi pinansin ng kanyang kaibigan at sinabing siya ay interesado lamang sa mga sobrang talented at gwapong lalaki, at ang mga normal na lalaki ay wala ring kaibahan sa mga poloka sa Nando Superhuman Institute. Si Minghi naman ay nakatayo sa pasukan, at iniisip na ang institute ay mas maganda kaysa sa inaasahan niya. Pinagtibay niya ang kanyang desisyon na kailangan niyang makapasok ngayong taon anuman ang mangyari dahil tiyak na magiging magaan ang pakiramdam sa pagpasok sa isang ganitong paaralan, habang dumadaan ang dalawang babae sa kanyang harapan, at napansin siya na isang hot guy, at pinagtawanan ang kanyang maruming damit na nagsasabing malamang isa siyang probinsyanong nag-iikot sa kanilang institute. Dumating na si Lu Chen, at kasunod siya ng mga kumikislap na ilaw, at agad napansin ng mga tao sa paligid niya. Pati ang dalawang babae kanina ay inisip na maganda siya, at baka magustuhan siya ng mga lalaki. Hindi pinansin ni Lu Chen ang mga usapan nila, at ipinagpatuloy nila ang pagtsismis tungkol sa diyosa ng kanilang institute, na malamig na tinanggihan si Sir He, na nagbigay ng buong dagat ng mga bulaklak nang magtapat siya. Iniisip nila na baka nagpe-play hard to get lang siya dahil wala namang magtatanggihan sa gwapong anak ng isa sa tatlong malalaking kumpanya ng kanilang paaralan. Napatigil sila nang mag-wave si Lu Chen, at tinawag si Minghi. Nagbati sila at sinabi nilang matagal na silang hindi nagkikita at muntik na nilang hindi makilala ang isa't isa. Tinanong ni Minghi kung mas gwapo na ba siya ngayon, at sumagot si Lu Chen na mas may karisma na siya. Nag-isip si Minghi kung ganun ba ang mga komplemento ng mga babae ngayon. Nang inimbitahan siya ni Lu Chen na uminom ng kape, tinanggap ito ni Minghi. Narinig ng dalawang babae kanina ang kanilang usapan, at nag-isip kung baka magka-date si Lu Chen sa isang ganitong lalaki, ngunit ang isa sa mga babae ay nag-isip na malamang magkaibigan lang sila. Habang naglalakad, nag-iisip si Minghi kung dapat bang banggitin niya ang tungkol sa pagpapahayag ng nararamdaman niya, ngunit agad niyang pinili na huwag na lang dahil matagal nang lumipas ang isang taon. Inisip niya na iniimbitahan siya ni Lu Chen para hindi siya malungkot tungkol sa friendzone letter na iniwan niya. Samantala, nagtataka si Lu Chen kung bakit hindi iniisip ni Minghi na hawakan ang kanyang kamay, gaya ng ginagawa ng mga magkasintahan. Nang tumingin siya kay Minghi at ngumiti, inisip niyang baka ito na ang pagkakataon na halikan siya, ngunit nagpanik siya dahil maraming tao. Samantalang si Minghi ay iniisip na kung hindi sila maging magkasintahan, ayos lang at masaya siya na maging magkaibigan na lang, at para na silang bumalik sa high school habang nakaupo sila sa isang kafe. Nabanggit ni Minghi na sinabi sa kanya ni Lin Yuyo na sikat na siya ngayon sa Superhuman Institute, at tila lahat ng tao ay kilala siya. Mahinhin na sinabi ni Lu Chen na naaalala lang siya ng mga tao dahil ilang beses siyang nakatanggap ng papuri, at diretsahang tinanong kung dumaan ba siya sa Nando upang hanapin siya. Sinabi niya na dumaan siya para sa espesyal na pagsusulit ng institute, at nagsabi na nais niyang subukan at bisitahin ang pinakamalaking lungsod sa Timog. Nahiya si Lu Chen nang tanungin niya si Minghi kung saan siya nakatira ngayon dahil iniisip niyang hindi tamang magsama sa unang araw. Naisip ni Lu Chen kung ano ang gagawin dahil ito ang unang pagkakataon niyang makipag-date. Si Minghi ay nag-aalala at sinabi na hindi pa siya nakahanap ng matitirahan ngunit plano niyang magrente sa malapit dahil narinig niyang komplikado ang proseso at gusto niyang maghintay ng konti. Tinanong din niya si Lu Chen kung okay lang siya dahil sobrang pula ng mukha niya, ngunit sinabi ni Lu Chen na wala naman. Nagsimula mag-alangan si Lu Chen at sinabi na kung matanggap siya, magiging magkaklase sila at magiging mas madali silang magsama, na ikinagulat ni Minghi. Inisip niyang baka nagkamali siya nang narinig kaya iniisip niyang baka gusto lang ni Lu Chen na mag-aral kasama siya tulad ng dati sa high school, at akala niyang may boyfriend na siya ngayon, kaya naiinis siya. Naalala ni Lu Chen ang mist, at binanggit ni Minghi ang nangyari sa kanilang pagkikita sa isang babaeng mapatla ang balat na may mga tentacles sa ulo. Sinabi ni Minghi na agresibo ito at magaling magpanggap kaya akala ng iba ay isang babae na may mahabang buhok mula sa malayo. Nagulat si Lu Chen at tinanong kung paano sila nakaligtas dahil mukhang delikado ang halimaw. Sinabi ni Minghi na siya ay isang superhuman na ngayon, at ipinakita niya ang kanyang badge.
Nakita sila ng isang blonde na lalaki mula sa bintana, at sinabi niyang nagsasanay siya bilang hunter mula nang magising siya, na may pag-asa na makapasok siya sa Nando Superhuman Institute ngayong taon, tulad ng kanilang pangako na mag-aral silang magkasama. Si Lu Chen ay naantig na alam niyang hindi siya pumunta roon para hanapin siya kundi dahil nagsisikap siya sa kanyang sariling paraan, at naaalala pa rin nila ang kanilang pangako.